May dalawang zodiac sign si June. Ang mga ito ay sina Gemini at Cancer. Ang mga kaarawan sa Hunyo ay nasa ilalim ng tatlong magkakaibang zodiac decan. Ang mga taong ipinanganak noong Hunyo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang estilo ng personalidad. Ang kanilang particular na zodiac decan ay nakaka-impluwensya sa kanilang mga katangian ng personalidad. Ang mga Gemini June zodiac sign ay iba sa Cancer bilang gabi at araw. Ang mga taong ipinanganak noong unang bahagi ng Hunyo ay palakaibigan at mapaglaro. Ang mga kaarawan sa huling bahagi ng Hunyo ay emotional at introvert. Maging ang mga kaarawan ng Gemini sa Hunyo ay maaaring magbunga ng mga natatanging personalidad na malaki ang pagkakaiba. Ang pangalawa at pangatlong deka ng Gemini ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga planeta na nagbibigay sa kanila ng mga nuansed na pagkakaiba. Ang katapusan ng Hunyo ay ang simula ng panahon ng Cancer. Ang mga taong ipinanganak sa katapusan ng Hunyo ay mas mahabagin kaysa sa iba pang ipinanganak sa buwang ito. Ngayon, tatalakayin ko na ang June zodiac sign calendar. June 1 to 10, Gemini, 2nd decan. Hunyo 1 hanggang Hunyo 10. Ang mga kaarawan ay nasa ilalim ng ikalawang deka ng Gemini. Si Venus ang planetaryong co-ruler ng decan na ito. Ang mga taong ipinanganak sa panahong ito ay mas sentimental at mapagmahal kaysa ibang Gemini. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng decan na ito ng Gemini ay kasing intelektual at matalino tulad ng ibang mga taong Gemini, ngunit mas sensitibo sila sa damdamin ng iba. Maaari silang maging mas mahabagin at mapag-aruga kaysa sa iba na ipinanganak sa ilalim ng tanda na ito. Ang ikalawang deka ng Gemini ay nauugnay sa mga negosyante, tagapamagitan, tagapayo at mga guro. Mayroon silang mas malambot na diskarte sa mga relasyon kaysa sa ibang mga taong Gemini. Maaari din silang maging mas masagana. Ang mga Gemini ay madalas na pabaya sa pera dahil maaari silang maging impulsive at malayang gumastos. Ngunit ang mga taong ipinanganak sa ikalawang deka ng Gemini ay maaaring maging mas matalino sa pananalapi, mas malamang na namumuhunan sila at makakaakit ng mga bagong pagkakataon. Sila ay nagbibigay inspirasyon at hinihikayat ang iba na makita ang ipinakamahusay sa kanilang sarili. Ang mga taong ipinanganak sa ikalawang deka ng Gemini ay mas romantiko kaysa sa ibang Gemini. Ang mga karaniwang taong Gemini ay walang malasakit at intelektual na kumukonekta sa iba, ngunit hindi mahina sa damdamin. Ang mga taong ipinanganak sa ikalawang deka ng Gemini ay mas romantiko kaysa kanilang mga kapantay. Maaari silang maging mas mahina at madalas na ipapanahayag ang kanilang mga kahangarin at pagmamahal ng hayagan. Sila ay intelektual ngunit hindi kasing layo at malayo tulad ng iba na ipinanganak sa panahong ito. Kailangan pa rin nila ng panahon para makapag-isip bago mag-settle down sa isang relasyon. Ang pangalawang decan Gemini na mga tao ay sosyal at ayaw ng romansa na ubusin ang kanilang buhay. Ngunit mas malamang na ituloy nila ang pagnanasa at pag-ibig kaysa sa ibang Geminis. Ang ikalawang decan Gemini na tao ay may maraming mga regalo at talento. Maaari silang maging makatuwiran at analytical. Ang mga taong ipinanganak sa panahong ito ay mahuhusay na guro, manunulat at tagapagsalita. Mayroon silang diplomatikong kalikasan at maaaring makatulong at nagbibigay kaalaman. Gumagawa sila ng mahusay na mga tendero at maaaring nakapagpapasigla at nakakapagpapatibay
Ang pangalawang Decan Gemini ay madalas na mga tagasalin at tagapagsalita. Marami rin silang mga positibong katangian, ngunit ang mga taong Gemini na ipinanganak sa ikalawang Decan ay may ilang mga negatibong katangian. Maaari silang maging pabago-bago at hindi mapag-aalinlanganan. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng ikalawang Decan ng Gemini ay mga taong pleasers na nagsisikap ng gusto upang mapaunlakan ang iba. Ang elemento ng June zodiac sign para sa Gemini ay hangin. Ang mga taong ipinanganak sa panahong ito ay madaling makibagay at maaaring magbago ang kanilang isip kapag nagbago ang direksyon ng hangin. Ang mga ito ay magaan ngunit maaari ding maging non-congenital. Para naman sa June 11 to 20, Gemini, 3rd Decan. Ang mga kaarawan ng Gemini zodiac sign sa kalagitnaan ng Hunyo ay nasa kaikalawang decan ng sign na ito. Hunyo 11 hanggang Hunyo 20, ang mga kaarawan ay nasa Aquarius decan ng Gemini. Si Uranus ang kanilang planetary self-ruler. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong Gemini Decan ay maaaring ang pinaka hindi mahuhulaan sa mga zodiac sign. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong dekano ng Gemini ay mga visionary na futuristic at mapanlikha. Mahilig sila sa pakikipagsapalaran at maaaring maging pinakabukas ang pag-iisip sa mga ipinanganak sa panahong ito. Ang mga taong pangatlong Decan Gemini ay nasasabik at maaaring ibulalas ang mga unang bagay na pumapasok sa kanilang isipan. Ang mga ito ay matindi at maaaring nakakagulat. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong Decan ng Gemini ay maaasahin sa mabuti. Naniniwala sila sa pinakamahusay na potensyal ng iba at maaaring maging inspirasyon at palakaibigan. Palakaibigan sila ngunit maaaring kailanganin din ng oras upang bawiin at iproseso ang kanilang mga damdamin. Maaari silang maging mas sensitibo kaysa sa kanilang hayaan. Ang mga taong pangatlong Decan Gemini ay may empatya, ngunit subukang bigyang diin ang kanilang mga kakayahan sa intelektual at subuin ang kanilang mga damdamin. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng Decan na ito ay maaaring magbighani sa teknolohiya. Ang mga taong Gemini na ipinanganak sa ikatlong Decan ay maaaring nasa dulo ng mga bagong uso at teknolohikal na pag-unlad. Mahilig silang mag-eksperimento sa mga inobasyon at maaaring maging mapag-imbento. Ang mga taong pangatlong Decan Gemini ay gumagawa ng mahuhusay na computer programmer, coder, at IT worker. Maaari silang maging mga manunulat, guro, tagapagturo, gabay at negosyante. Sila ay umunlad sa mga karera na nagbibigay daan sa kalayaan at kakayahang umangkop. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong Decan ng Gemini ay nangangailangan ng otominiya sa kanilang mga karera. Hindi nila kukonsintihin ang mga lugar ng trabaho na may mahigpit na schedule at gawain. Dapat silang magkaroon ng pagbabago ng tanawin at sundin ang kanilang inspirasyon. Ang mga taong pangatlong Decan Gemini ay ang pinakaalaf sa mga relasyon. Sila ay tapat at kapanapanabik na mga kaibigan, ngunit sila ay mailap sa magkasintahan. Itinatago nila ang kanilang mga damdamin at iniiwasang magpakita ng pagmamahal sa iba ng hayagan. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong Decan ng Gemini ay maaaring huwag pansinin ang kanilang mga damdamin at tumakbo ng maiinit at malamig sa mga relasyon. Maaari silang maging malayo sa pag-ibig at subukang umiwas sa pangako dahil tumanggi silang ikompromiso ang kanilang kalayaan. Para sa mga Gemini na ipinanganak sa katapusan ng Hunyo, ang ibig sabihin ay nagmula sa kakayahang magkaroon ng epekto sa lipunan. Mahilig silang magbahagi ng mga ideya tungkol sa mga bagong trend at inobasyon. Namumukod tangi sila sa karamihan, ngunit maaaring maging sikat. Ang mga taong pangatlong Decan Gemini ay madalas na may nakakagulat na mga pahayag.
Maaari silang maging mali-mali at maaaring magsabi ng mga bagay na nakakagulat at nakakapagpapalayo sa mga tao, ngunit ang kanilang mga intensyon ay palaging positibo. Ang mga taong ipinanganak sa ikatlong Gemini Decan ay nakapagpapatibay at nagbibigay inspirasyon. Ang late June Gemini na personalidad ay maraming positibong katangian. Ang mga taong ipinanganak sa panahong ito ay palakaibigan, kapanapanabik, sira-sira at makabago. Maaari silang maging malikhain at malayang pag-iisip. Ang ilan sa mga negatibong katangian ng personalidad ng ikatlong dekana ng Gemini ay kinakabibilangan ng kanilang hindi pagkakapare-pareho at biglaang kalikasan. Sila ay tapat ngunit maaaring itulak ang iba palayo sa kanilang mapusok at nakakagulat na kalikasan. Sila rin ay matigas ang ulo at tayaw, makipagkompromiso. Ito naman para sa June 21 to 30, Cancer, First Decan. Ang Cancer Zodiac ay nagsisimula sa Hunyo. Ang Hunyo 21 hanggang Hunyo 30 ay ang unang deka ng Cancer. Ang buwan ang nagmamahala sa deka na ito at ang mga ipinanganak sa panahong ito ay naglalaman ng pinakamatinding katangian ng sign na ito. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Cancer ay ang pinakasensitibo, mahina at moody sa lahat ng kaarawan ng Cancer. Maaari silang mag-alaga at maprotektahan at mahalin ang paggugulang oras sa buhay at bahay sa pamilya. Ang June zodiac sign na hayop para sa Cancer ay ang alimango. Tulad ng simbolo na ito, ang mga taong ipinanganak sa katapusan ng Hunyo ay may matigas na panlabas ngunit mahina, sensitibong emosyonal na bahagi, matyaga sila at sobrang matyaga. Tulad ng simbolo ng June zodiac na alimango, ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng sign na ito ay maaaring maging matigas ang ulo at kumapit sa kanilang mga pagnanasa. Maaari silang maging obsessive sa pag-ibig at tumingin sa tahanan, pera, pagkain at pamilya para sa kaginawaan at seguridad. Ang kanilang elemento ay tubig. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng Cancer Zodiac ay malalim at emotional. Maaari silang mag-alaga at mapagmahal. Ang mga ipinanganak sa unang deka ng Cancer ay mga homebodies. Ang mga ito ay nakatuon sa pamilya at mahusay na nakikipag-ugnayan sa mga bata. Maaari silang maging mapagmalasakit at makiramay. Ang mga Cancer ay mga likas na empath na maaaring maging intuitive at emotional nagpapatunay. Sila ay mga natural na manggagamot at maaaring gamitin ang kanilang pakikiramay upang hikayatin ng iba. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Cancer ay mahusay na mga magulang. Maaari silang maging mahusay na mga therapist, tagapayo ng pamilya, guro at realtor. Nakaakit sila sa mga karera sa bahay, abukasya, non-profit at pangangalaga sa bata. Madalas silang mga negosyante at maaaring maging matagumpay sa negosyo dahil sa kanilang intuisyon. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng tanda ng Cancer ay may maraming positibong katangian. Sila ay sensitibo, nagmamalasakit, mapagmahal at tapat. Sila ay tapat at maaaring maging mahusay na tagapag-alaga. Sila ay matalino sa pananalapi at maingat na namumuhunan. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Cancer ay may ilang mga negatibong katangian ng personalidad. Maaari silang maging possessive at clingy sa mga relasyon. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Cancer ay emotional at maaaring maging labil. Maaari silang maging maingat hanggang sa mawalan ng pagkakataon. Ang June zodiac sign compatibility para sa Cancer ay pinakamainam sa iba pang water sign at earth signs. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Cancer zodiac date ay maaaring maging sensitibo at nagmamalasakit ngunit nangangailangan ng mga kasorsyo na praktikal at nagpapatunay.
Ang June zodiac sign ng Cancer ay nananabik para sa kasal at pamilya. Mabilis silang kumilos sa mga relasyon at maaaring tumira bago makilala ang isang tao sa mas malalim na antas. Kadalasan sila ay tradisyonal sa pag-ibig at kasal. Ang mga taong ipinanganak sa unang deka ng Matetsa, ang zodiac sign ng Cancer sa Hunyo, ay sabik na alagaan ng iba. Kapag hindi sila ang mga magulang na mga bata, maaaring mayroon sila mga alagang hayop na parang mga bata sa kanila. Maaari pa nga silang kumuha ng papel ng magulang sa kanilang mga relasyon sa kanilang mga kapareha. Dapat silang maging maingat upang maiwasan ang pagiging masyadong overprotective. Maaaring gawing bata na mga Cancer ang mga taong pinahahalagahan nila kung hindi nila iniisip ang mga hangganan. Dapat silang magtrabaho upang bumuo ng tiwala sa kanilang sarili at magtiwala sa iba na pangangalagaan ang kanilang sarili.